Naramdaman ni Lola Amparo na nanigas ang buo niyang katawan sa sandaling iyon. Sa isang liblib na nayon sa paanan ng Sierra Madre, ang barangay Kanlungan, doon nakatira si Lola Amparo sa loob ng 70 taon. Ang kuwentong ito ay tungkol sa isang di kapanipaniwalang pangyayari sa kanyang buhay. Gabi nun ng araw nga patay, taong 1998. Mas masiga si Kaysa dati si Lola Amparo sa paghahanda ng alay para sa mga ninuno. Bilang isang biyudang mag-isang namumuhay, ang pag-alay sa mga yumaw ay ang pinakamahalagang ritual sa buong taon para sa kanya. Maingat niyang inilagay ang bagong saing na kanin sa mga mangkok at inihanda ang magulay na pinitas mula sa sarili niyang hardin. 3 piraso ngang inihaw na liempo, isang tinapang isda, at manggahinok na mangga saging ang mayos niyang inilatak sa ibabaw ng dambana. Ama, ina, narito po at muli nating sinalubong ang araw nang mapatay ng mapayapa. Hahawakan na sana niya ang kanyang mga kamay upang mag-alay ng taimtim na panalangin. Subalit sa mismong sandaling iyon, isang malakas na kaluskos mula sa kumpol ngang kawayan sa likod bahay ang kanyang narinig. Noong una, inakala niyang baboy ramo lamang ito, kaya't hindi niya pinansin. Karaniwan na ang mga ganoong tunok sa kanilang nayon. Ngunit papalapit ng papalapit ang kaluskos. At tila may isang dambuhalang bagay na gumagapang. Isang nakakakilabot na pakiramdam na palingon si Lola Amparo. At sa kanyang harapan, isang tanawing hinding-hindi niya malilimutan habang buhay ang tumambat. Sa ilalim ng sinak ng buwan na tumatagos sa mga kawayan, isang dambuhalang ahas ang dahan-dahang gumagapang. Ang kapal nito ay sinlaki ng braso ng isang lalaki at ang haba ay higit pa sa tangkat ng isang tao. Ang buong katawan nito ay may misteryosong berdang buhaw na mga batik na nakaukit sa bawat kaliskis, kumikinang na tila isang antigong porselana mahinahon ngunit may halong kapangyarihan. Ang ulong ahas ay sinlaki ngang ulo ng isang bata, at habang inilalabas nito ang mapulang dila, marahan itong gumapang palapit sa damba ng nasa kanyang bakuran. Naku po! Halos hindi namalayan ni Lola na may salitang lumabas sa kanyang bibig habang naninigas sa kinatatayuan. Sa buong buhay niya sa kabundukan, ngayon lamang siya nakakita ng isang ahas na ganito kalaki at kamisteryoso. Ang mas nakapagtataka, hindi man lang ito nakpakita ng pag-ingat o pagbabanta sa kanya. Tila matagal na nitong alam ang lugar na iyon o para itong isang panauhing inanyayahan, kampante at natural ang bawat kilos. Dumaan ang ahas sa harapan ni Lola Amparo at dumiretso sa dambana. Dahan-dahan nitong ibinaba ang malaking ulo sa ibabaw nga alay at isang di kapanipaniwalang bagay ang nagsimulang mangyari. Ibinuka nito ng malaki ang bibig patungo sa mangkok ng bagong saing na kanin, at ang mangkok ay tila usok na naglaho sa loop ng bibig nito ng walang anumang tunok. Walang narinig na tunok ng nababasak na mangkok o anumang kalabok. Sunod-sunod na naglaho ang nga platong gulay, ang lalagyan ng karne, at maging ang nga prutas, na tila hinigo papasok sa bibig ng ahas. Pati ang baso ng tuba na inalay niya ay naglaho kasama ang alak. Sa loop lamang ng ilang minuto, ang natira na lamang sa dambana ay ang puting manto. Sa pinahalong takot at pakamangha, walang nagawa si Lola Amparo kundi panoorin ang lahat. Totoo ba ito o panaginip lamang? Malinaw na nangyayari sa kanyang harapan, ngunit hindi niya lubos maisip. Ang lahat ng pagkain buong puso niyang inihanda para sa mga ninuno ay napunta sa tiyan ng nakakatakot na ahas na iyon. Ang barangay Kanlungan ay isang maliit na nayon sa paanan ng Sierra Madre. May espesyal na pinakmulan ang pangalan nito. Ayon sa mga kuwento, tinawag itong Kanlungan dahil sa dalisay na bukal na dumadaloy sa bawat lamba. Ang paligid ng nayon ay napapalibutan ng luntiang kawayanan sa buong taon, at sa pagitan nito ay malakas na dumadaloy ang malinaw na tubig ng sapa. Ang buong pangalan ni Lola Amparo ay Amparo Reyes. 71 taong gulang na siya, isinilang at naasawa sa nayong iyon isang tunay na katutubo. Napakabait ni Amparo. Saan ka makakakita ng manugang na tulad niya? Laging papuri nga mamatatanda sa nayon sa kanya mula pa nung kabataan niya. Tulad ng kanyang pangalan, siya ay isang taong tunay na maamo at tapat. Nung siya ay ikasal sa edad na 22, ang pamilya ng kanyang asawa ang isa sa pinakamahirap sa nayon. Ang kanyang asawa ay masipak sa pagsasaka ngunit mahina ang katawan kaya't hindi makapagtrabaho sa malalaking bukirin. Sa kabila nito, biniyayaan sila ng isang mahal na anak na lalaki.
At kahit mahirap, masaya ang kanilang pamilya. Ngunit hindi nagtagal ang kaligayahan. Pumanaw ang kanyang asawa sa edad na 57. Noong 1985, biglaan siyang nakaroon ng brain hemorrhage. Ang kanilang anak noon ay 20 taong gulang pa lamang. Kagagraduate lang sa high school. Inay, alagaan ko po kayo para sa inyo ni Itay. Umiyak na pangako ng anak. Ngunit mahirap para sa isang binata na tiisin ang buhay sa kabundukan. Sa edad na 23, umalis ang kanyang anak patungong lungsod upang magtrabaho sa isang pabrika. Inay, makipon po ako para makuha ko kayo. Makintay lang po kayo. Iyon ang pangako ang anak, ngunit habang lumilipas ang panahon, padalang ng padalang ang kanyang nga balita. Noong una, buwan-buwan siyang sumusulat, ngunit kalaunan, tuwing may okasyon na lang siya nagpaparamdam. Wala siyang balak sisihin ang anak na abala sa pagbuongang, sariling pamilya at buhay sa lungsod. Nalulungkot lamang siya. 15 taon nang namumuhay mag-isa si Lola Amparo. Ngunit mayroon siyang isang mahalagang gawain na nagpapagaan ng kanyang kalungkutan, ang pag-alay sa mga ninuno. Tuwing unang araw at kabilugan ng buwan, palagi siyang naghahanda ng alay. Sa araw ngang bapatay, Pasko, at mga anibersaryo ngang pagkamatay ngang kanyang mabiyenan at asawa, mas lalo pa niyang pinakbubuti ang pag-alay. Nandiyan ang ninuno, kaya ako nabubuhay ng ganito. Laging bulong niya sa sarili. Kahit sa gitna ngang kahirapan, hindi niya kailanman pinabayaan ang kanyang dambana. Pumupunta siya sa palengke upang piliin ang pinakamagandang bigas at maingat na inihahanda ang gulay mula sa kanyang hardin. Palagi siyang bumibili ng 1 kilong baboy at tuwing may okasyon, hindi maaring mawala ang tinapa at mga prutas. Karaniwan, 3 araw bago ang pag-alay ay nagsisimula na siyang maghanda. Nililinis niya ang bawat sulok ng bahay at isa-isang hinuhugasan ang lalagyan na gagamitin. 2 araw bago, inihahanda niya ang gulay at iba pang sangkap. 1 araw bago, niluluto niya ang karne at isda. At sa araw mismo ngang pag-alay, maaga siyang nagsasayang upang ihanda ang dambana. Ama, ina, narito po ako muli. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Lumuluhot siya sa harap ng dambana at nakalay ng taimtim na panalangin, kinukumusta sila araw-araw. Minsan, ibinabahagi niya ang kanyang alalahanin tungkol sa anak, at minsan na maiikinukuwento ang mamaliliit na balita sa nayon. Natural at punong pagmamahal ang kanyang pakikipag-usap, na parabang kausap niya ang buhay. Alam ang lahat sa nayon ang debosyon ni Lola Amparo. Talagang taimtim si Amparo pagdating sa pagkaalay. Kahit mag-isa na lang siya, hindi niya nakakalimutan. Nakakabilib talaga. Pinupuri siyang matatanda, ngunit may halong awarin. Iniisip nila kung kailangan pa bang magpakahirap ang isang matandang mag-isang namumuhay. Lalo na ang manakababatang asawa sa nayon, medyo nailang sila kay Lola Amparo. Masyadong taimtim si Lola, kaya nakakahiya naman sa amin. Sino pa ba sa panahon ngayon ang ganyan mag-alay? Para sa kanila, ang debosyon ni Lola ay isang pamantayang mahirap sundan, ngunit hindi ito pinansin ni Lola Amparo. Ang pag-alay sa maninuno ay hindi para sa ibang tao, kundi isang bagay na nakmumula sa kanyang puso. Kahit matapos maglaho ang lahat ng pagkain sa dambana, hindi gumalaw ang dambuhalang ahas. Tahimik itong nakapulupot sa harap ngang dambana na tila may hinihintay. Nanatiling naninigas si Lola Amparo sa kanyang kinatatayuan. Pakiramdam niya ay bibigay na ang kanyang tuhot, ngunit kakaiba, hindi niya magawang lumuhot sa harap ngang ahas na iyon. Isang pakiramdam ngang pagalang ang pumipigil sa kanya, talagang napakalaking ang ahas. Ang haba nito ay higit sa 5 metro at ang kapal ngang katawan ay sinlaki ngang baywang ang isang lalaki. Ngunit ang pinakanakamamangha ay ang magandang disenyo sa balat nito. Sa berdeng bugah na kulay, may mga disenyo ngang mas matingkat na berde at ginto na maingat na nakaukit sa bawat kaliskis. Ito ay parang disenyo sa mamahaling tela na ginagamit nga maharlika noong unang panahon o parang nga disenyo sa mga lumang simbahan. Paano? Paano nangyari ito? Bulong ni Lola Amparo. Ngunit nanginginig ang kanyang boses kaya't hindi niya
maayos na mabigkas ang nga salita. Tila sumasagot sa kanyang boses, dahan-dahang inikot ng ahas ang ulo nito at tumingin sa kanya. Sa sandaling iyon, halos maputol ang hininga ni Lola. Diretsong nakatingin sa kanya, ang nga mata ng ahas, karaniwan. Ang mga mata ng ahas ay malamig at walang emosyon, ngunit iba ang sa ahas na ito. Sa malalim at itim nitong mga mata, mayroong di may larawang kalungkutan at pananabik. Tiyak na hindi ito mga mata nga isang hayop. Ito ay parang mga mata nga isang taong matagal nang naghihintay. Habang nakatingin sa mamatang iyon, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot kay Lola Amparo. Sa halip na takot, isang pakiramdam ngang awa ang umusbong mula sa kay buturang ngang kanyang puso. Sino? Sino ka? Hindi niya na malayang kinakausap na niya ang ahas. Alam niyang imposibleng sumagot ito, ngunit hindi niya mapigilang magtanong. Tila tumango ang ahas bilang sagot sa kanyang tanong. Dahan-dahan nitong itinaas ang katawan at yumuko ng malalim sa kanyang harapan. Ang kilos na iyon ay parang isang magalang na pakbati. O marahil, isang pagpapasalamat. Habang pinamamasdan ang kilos na iyon, naramdaman ni Lola Amparo ang paninikip ngang dibdib. Ah, gutom ka pala. Kaya mo kinain ang pagkain para sa aming maninuno. Bigla niyang naisip iyon. Nabasa niya sa mamatangang ahas ang gutom at pananabik. Ayos lang, ayos lang. Maintindihan din iyon ng maninuno. Nagulat si Lola Amparo nang mapaktantong pinapatahan niya ang ahas. Ang takot na naramdaman niya kanina ay napalitan na ang isang mainit na pakiramdam na parang pagmamahal ng isang ina. Tila naintindihan ng ahas ang kanyang nga sinabi at muli itong yumuko ng malalim. Noon napansin ni Lola na medyo umbok ang tiyan ng ahas, dahil iyon samga pagkay nilamon nito kanina. Ngunit ang nakapagtataka, hindi ito mukhang nahihirapan. Sa halip, mukha itong nasisiyahan. Sa pagkakita nito, nakaramdam si Lola ng asiyahan. Sige, kumain ka lang ng marami. Gaano ka kaya? Katagal na gutom. Bulong niya habang pinagmamasdan ang ahas. Muling gumalaw ang ahas. Dahan-dahan itong umikot sa dambana, huminto sa kanyang harapan, at ibinaba ang ulo nito hanggang sa kanyang nga paa na parabang nagbibigay ng isang malalim na paggalang. Nagulat si Lola sa kilos nito. Hindi. Tumayo ka. Wala naman akong ginawang ganun kadakila. Iwinawagayway niya ang kanyang nga kamay. Sinusubukang itayo ang ahas, ngunit natatakot siyang hawakan ito. Matagal na nanatili sa ganoong posisyon ang ahas, bago dahan-dahang itinaas ang ulo. At isang napakagulat na bagay ang nangyari. Habang nakatingin sa kanya, nagsimulang umiyak ang ahas. Siyempre, imposibleng umiyak ang isang ahas, ngunit iyon ang malinaw na nakita ni Lola Amparo. Ang malalim na emosyon sa mga mata nito ay direktang tumagos sa kanyang puso. Talagang napapasalamat ka. Matagal ka na palang naghihintay. Hindi na malayan ni Lola na nagsisimula na rin siyang umiyak. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay alam niya kung gaano katagal hinintay ng ahas ang sandaling iyon. Ang kanyang puso ay napuno ng emosyon na parabang nasaksihan niya ang isang taong matagal ng gutom na nakatanggap ng isang mainit na plato nga kanin. Matagal silang nakatitigan ng ahas bago ito dahan-dahang tumalikot at bumalik sa dinaanan nito. Habang pinagmamasdan ang ahas na naglalaho sa kawayanan, isang kakaibang panghihinayang ang naramdaman ni Lola. Babalik ka, hindi ba? Kung magugutom ka ulit, bumalik ka lang. Bulong niya sa direksyon kung saan nawala ang ahas. Nang tuluyan nang mawala ang ahas, muling bumalik ang katahimikan sa bakuran. Habang nakatingin sa walang laman na dambana, hindi sigurado si Lola kung panaginip ba o totoo ang lahat. Ngunit nang makitang wala nang natira sa dambana, alam niyang totoo iyon. Ang kakaiba, wala siyang naramdamang galit. Sa halip, isang mainit na pakiramdam ang pumuno sa kanyang puso. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Lola Amparo. Ang kakaibang pangyayari kanina ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Nang tingnan niya ang orasan, lampas na ang 11:00 gabi. Hindi mapakali. Bumangon siya at umupo sa kanilang balkonahe.
Maliwanag na sinisinagan ng buwan ang bakuran, kung saan naroon pa rin ang walang laman na dambana. Napakakakaibang pangyayari. Bulong niya sa sarili habang inaalala ang dambuhalang ahas. Nakakatakot, ngunit kasabay nito ay mahiwaga, at higit sa lahat. Ang pananabik na naramdaman niya sa mga mata nito ay nanatili sa kanyang isipan. Saan kaya galing ang ahas na iyon? Bakit sa aming dambana pa? Napuno nga tanong ang isip ni Lola hanggang sa makatulo siya bandang 2:00 ngang madaling araw. At nakaroon siya ngang isang napakalinaw na panaginip. Sa kanyang panaginip, nasa isang di pamilyar na lugar si Lola. Ang paligid ay nababalot ng makapal na puting ulap at malamig na hangin ang umihihip sa kanyang paa. Hindi niya alam kung nasaan siya, ngunit mayroon itong malungkot at mapanglaw na pakiramdam. Maingat siyang naglakat pasulong. Sa di kalayuan, sa gitna ngang ulap, isang anino ngang tao ang nagsimulang lumitaw. Habang papalapit, nakita niya na ito ay isang binatang nasa mga 16 na taong gulang, isang estudyante. Nakasuot ito ng puting barong na istilong makastila, ngunit punit-punit ito at marumi. Ang kanyang mukha ay payat na payat, at ang kanyang katawan na butot balat ay tila babag sa anumang oras. Lola, tawag ng binata habang papalapit. Ang kanyang boses ay mahina at nanginginig, ngunit puno ng pihati ng maraming taon. Lumapit si Lola at nagtanong, "Sino ka? Bakit ka narito nang mag-isa?" Umiyak na sumagot ang binata. "Lola, ako po si Mateo. Ipinanganak ako dito sa Barangay Kanlungan noong panahon ng mga Kastila, taong 1888. Ang aming pamilya ay mula sa angkan nga may pinaaralan, ngunit ang aking ama ay pinabintangan bilang rebelde matapos niyang batikusin ang maling pamamahala at siya ay pinatapon. Dahil doon, ang aming pamilya ay biglang nahirap." Habang nakikinig sa kwento ng binata, sumisikip ang dibdib ni Lola. "Anong nangyari pagkatapos?" tanong niya. Yumuko si Mateo at nagpatuloy, "Namatay sa sakit ang aking ina at naiwan akong mag-isa. Nakaroon nga matinding tagutom sa nayon nun at lahat ay abala sa sarili nilang kaligtasan. Walang sinumang nagbigay sa akin kahit isang subong kanin. Bata pa ako, ngunit mayroon akong dignidad. Hindi ko kayang mamalimos. Kaya sinubukan kong mabuhay sa pagkain ng ugat ng puno, ngunit pagkatapos ng 3 araw na gutom, bumaksak ako dito sa bundok. Panahon nun ng arah ng patay. At naamoy ko ang gaalay mula sa nayon, ngunit ako'y nag-iisa at namamatay sa gutom." Sa mga salita ni Mateo, nanlamig ang buong katawan ni Lola. "Kung gayon, ikaw." "Opo, namatay ako sa gutom sa bundok na ito ng gabing iyon. Walang sinumang umiyak para sa akin, at walang sinumang nag-alay ng dasal para sa akin. Namatay akong isang masamang anak na hindi man lang nakapag-alay para sa aking na magulang." Nagsimulang umiyak si Lola. "Kung gayon, hanggang ngayon." "Opo, sa loob ng 110 taon, hindi ko nagawang lisanin ang bundok na ito at nanatili akong ligaw. Nanginginig sa gutom at lamig, palagi kong pinangarap na makakain ng kahit isang mainit na kanin. Ngunit kanina, ang amoy ng masaganang alay na inihanda ninyo ay umabot hanggang sa kailaliman ng bundok. Kaya't walang hiya man, nag-anyong ahas ako upang lumapit sa inyo. Patawat po. Talagang patawat po. Ngunit sobrang gutom na po ako. At ang inyong taus-pusong paghahanda ang pinakamainit na pagmamahal na naramdaman ko sa buong mundo." Lumuhod si Mateo sa harap ni Lola at yumuko ng malalim. Pakiramdam ni Lola ay dinudurok ang kanyang puso. Kawawang bata. Gaano kakaya katagal na gutom at nalungkot. Hindi niya namalayang hahawakan na sana niya ang ulo ni Mateo, ngunit tumagos lamang ang kanyang kamay sa hangin. "Lola, ang pagkain kinain ko ay isang alay, kaya't para na rin itong inyalay sa maninuno. Isa na rin po kong ninunong gayon." Ganun pala. Kung gayon, pumunta ka na sa isang mapayapang lugar." Ngunit umiling si Mateo. "Hindi pa po ako makaalis. Walang sinumang mag-alay para sa akin. Upang matahimik ako bilang isang ninuno, kailangan may isang taong alala at magmamahal sa akin." Nang marinig iyon, nagpasya si Lola. "Kung gayon, ako ang mag-alay para sa iyo."
Tuwing kabilugan ng buwan, maghahanda ako ng dambana para lamang sa iyo. Isang maliwanag na ngiti ang sumilay sa mukha ni Mateo. Talaga po bang gagawin ninyo iyon? Aalalahanin ninyo po ba ako? Oo naman. Mula ngayon, para na kitang sariling apo. Pwede ba kitang tawaging Mateo? Sa masalita ni Lola, tumango si Mateo habang umiyak. Salamat po, Lola. Maraming salamat po. Ngayon, sa wakas, makakapagpahinga na rin ako. Noon, nagsimulang humupa ang ulap. At ang anyo ni Mateo ay unti-unting lumabo. Lola, makikita po ba tayo ulit sa susunod na kabilugan ng buwan? Oh, siguradong darating ka. Maghahanda ako ng masarap na pagkain at hihintayin kita. Sa sagot ni Lola, ngumiti ng maliwanag si Mateo at naglaho. Mateo! Siga ni Lola habang nagigising mula sa panaginip. Sumisilip na ang liwanag ng umaga sa bintana. Isang panaginip, ngunit napakalinaw. Pinunasan ni Lola ang kanyang luha at bumangon. Ngayon, alam na niya ang kailangan niyang gawin. Pagkatapos ng panaginip, hindi na nag-atubili si Lola Amparo. Kinaumagahan, maga siyang pumunta sa palengke at bumili ng 5 kilo ng pinakamagandang bigas. Dobleng dami ito kaysa sa karaniwan, ngunit magaan ang kanyang pakiramdam. Para kay Mateo, wala lang ito. Bulong niya sa sarili habang namimili. Bumili rin siyang 2 kilong baboy, 3 tuyong isda, at isang kahon ng matatamis na mangga at saging na alam niyang magugustuhan ni Mateo. Pag-uwi, agad siyang nahanda. Nilinis niya ang bawat sulok ng bahay. Mas masigasik siya kaysa dati upang hindi siya mapahiya pagdating ni Mateo. Ang malalagyan na gagamitin sa dambana ay isa-isa niyang hinugasan hanggang sa kumikinang. Mateo, inihahanda na ni Lola ang lahat para sa iyo. Maghintay ka lang. Kausap niya si Mateo habang nagtatrabaho. Makalipas ang 2 araw ngang paghahanda, isang gabi na maliwanag ang buwan. Sinimulan ni Lola ang espesyal na pag-alay para lamang kay Mateo. Mas masigasik pa ito kaysa sa karaniwang pag-aalay niya sa mga ninuno. Inilagay niya ang mainit na kanin sa isang malaking mangkok. At dahil sa paisip sa gutom na dinanas ni Mateo, mas marami siyang inihandang pagkain. Mateo, nandito na si Lola. Nagugutom ka, hindi ba? Lumuhod si Lola sa harap ng dambana at nag-alay ng taimtim na dasal. At tulad ng pakikipag-usap sa isang buhay na apo, natural siyang nagsalita. Ang alay na ito ay para lamang sa iyo. Kumain ka ng marami at huwag ka ng magugutom. Puno ng taos-pusong pagmamahal ang kanyang boses. Kakaiba, simula ng gabing iyon, mas malinaw na naramdaman ni Lola ang presensya ni Mateo. Kapag umihip ang malamig na hangin, pakiramdam niya'y katabi niya si Mateo, at sa kaluskos ng mga dahon, tila naririnig niya ang boses nito. Lola, maraming salamat po. Dahil sa inyong kabutihan, sa unang pagkakataon sa loob ng 100 taon, nabusok po ako. Naririnig ni Lola ang boses ni Mateo sa kanyang puso. Isang linggo matapos ang unang paalay kay Mateo, isang kamanghamanghang bagay ang nagsimulang mangyari sa nayon. Ang lumang balon sa bakuran ni Lola Amparo ay biglang naglabas ng mas maraming tubig. Matagal na ang balong iyon. Ngunit sa mga nakaraang taon, kumunti ang tubig nito at ikinabahala ito ni Lola. Ngunit simula nang mag-alay siya para kay Mateo, malakas na bumubuhos ang tubig, sobra-sobra para sa kanya lamang. Kakaiba. Bakit biglang dumami ang tubig? Nagtaka si Lola, ngunit sa isang bahagi ngang kanyang isip, alam niyang ito ay ganti ni Mateo. Ipinamahagi niya ang sobrang tubig sa kanyang kapitbahay. Talagang masarap ang tubig sa balon ni Amparo. Lahat ng nakatikim ay namangha. Ang tubig ay mas matamis at mas malamig kaysa sa ibang balon. Ang mas nakakagulat ay ang pagbabago sa kalusugan ni Lola. Sa kabilang ang kanyang edad na 71, bigla siyang lumakas. Dati, kaunting trabaho lang ay sumasakit na ang kanyang likod at binti. Ngunit ngayon, buong araw siyang nagtatrabaho sa bukit nang hindi napapagod. Aba, bakit ang lakas ko yata? Nagulat siya habang nakatingin sa salamin. Tila nabawasan ang kanyang makulubot at nakaroon ng sigla ang kanyang mukha. Ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa maliit na hardin ni Lola. Kahit panahon ng taglamig,
Ang kanyang nga repolyo at labanos ay lumalago ng napakasariwa. Kapansin na pansin ang pagkakaiba kumpara sa maharding ng kapitbahay. Ang magulay ni Lola ay mas malalaki at mas matingkat ang kulay. Ang ganda ng tubo nga repolyo ko ngayon. Pasasalamat niya kay Mateo. Mateo, tinutulungan mo si Lola ano? Sa sumunod na kabilugan ng buwan, mas masigasik na naghanda si Lola para sa pag-alay kay Mateo. Sa pagkakataong ito, dahil alam niyang isang estudyante si Mateo noon, nag-alay din siya ang isang libro. Isang libro nga tulad na binili niya sa bayan. Iniisip na magugustuhan ito ni Mateo. Mateo, sabi mo mahilig kang mag-aral. Hindi ba? Inihanda ko rin ang librong ito para sa iyo. Nang gabing iyon, muling napakita si Mateo sa panaginip ni Lola. Mas malusok at mas masaya na ang kanyang itsura. Lola, dahil po sa inyo, payapa na ako. Nawala na ang gutom at kalungkutan. At binabasa ko po ang librong inyalay ninyo at muli akong nag-aral. Masayang sabi ni Mateo. Mabuti naman. Huwag kang mag-alala. Buwan-buwan akong mag-alay para sa iyo. Yumuko ng malalim si Mateo sa sinabi ni Lola. Lola, paano ko po kayo masusuklian? Kung mayroon man akong magagawa para sa inyo, gagawin ko po. Ang taos-pusong pasasalamat ni Mateo ay naramdaman ni Lola. Maging payapa ka lang, sapat na iyon, wala nang hinihiling si Lola. Ngunit umiling si Mateo? Hindi po. Kailangan kong suklian ang kabutihang ipinakita ninyo. Malaman akong katawan, mayroon akong puso. Hahanap po ako ng paraan upang tulungan kayo at ang nayong ito. Mula nun, sunod-sunod na kamanghamanghang bagay ang nangyari sa nayon. Ang maalagang hayop ay hindi na nakakasakit at ang mga pananim ay mas masagana kaysa dati at walang anumang masamang nangyayari sa nayon tulad ng pagnanakaw. Tila may isang bagay na nakpoprotekta sa kanila. Napansin din ng mataganayon ang mapagbabagong ito. Ang payapa ng nayon natin ngayon. Mula nang makaroon ng magandang nangyari kay Amparo, tila gumanda na ang buong nayon. Nagbubulungan ang nga tao. Lalo na nang makita nila ang pagbabago kay Lola Amparo, lahat ay namangha. Tila, bumata si Lola. Lumakas siya at sumigla ang kanyang muka. Ngunit hindi ipinagyabang ni Lola ang nga pagbabagong nangyari sa kanya. Kapak tinatanong nga kapitbahay, sinasabi lamang niya na nag-alay siya para sa isang batang nangangalang Mateo. Mateo? Sinong Mateo? Tanong ang nga tao. Ikinuwento ni Lola ang maikling salaysay ni Mateo, isang batang estudyante noong panahon ng Kastila na namatay sa gutom at dahil sa awa, nag-alay siya para dito. Noong una, hindi naniwala ang matao. Tumatanda na si Lola. Kung ano-ano na ang iniisip. Baka dahil lang iyan sa kalungkutan. Ngunit nang makita nilang patuloy ang magagandang pangyayari kay Lola Amparo, nagsimula silang maging interesado. Lalo na nang malaman nilang mas masarap ang tubig sa balon niya kaysa sa iba, nagsimula silang makinig sa kanyang makuwento. Ang kapitbahay ni Lola Amparo na si Aling Celia, ang unang sumunod sa kanyang yapak. Si Aling Celia ay isang masipak na babae na nasa hulingang kanyang 50. Ang kanyang asawa ay isang taon nang nakaratay sa higaan dahil sa isang di malamang sakit. Walang masabing tiyak na diagnosis ang nga doktor at araw-araw ay nawawalan ng pag-asa si Aling Celia. Ate Amparo, pwede ko rin bang subukang mag-alay para sa batang iyon na si Mateo? Maingat na tanong niya. Masayang sumagot si Lola. O naman, malungkot na bata si Mateo, kaya matutuwa iyon kung maraming alala at magmamahal sa kanya. Detalyadong ikinuwento ni Lola kay Aling Celia ang kwento ni Mateo at itinuro kung paano maalay. Unang nag-alay si Aling Celia para kay Mateo noong kabilugan ng buwan ng Pebrero. Hindi man kasing dami ngang kay Lola. Taos puso siyang naghanda ngang maliit na dambana. Mateo, pasensya na kung simple lang. Unang beses ko palang ito. Pero sana tulungan mo ring gumaling ang asawa ko. Taimtim na hiniling ni Aling Celia. Nakakagulat, kinabukasan, na simulang mabago ang kalagayan ng asawa ni Aling Celia. Pagkatapos ng isang taong pananatili sa higaan,
Bigla itong nakaroon ng ganang kumain. Celia, pakiluto mo ako nilugaw. Bigla kong nagutom. Alos mayak sa tuwa si Aling Celia. Nang bumalik ang gana, mabilis na lumakas ang kanyang asawa. At makalipas ang isang buwan, tuluyan na itong gumaling. Talaga bang dahil ito kay Mateo? Hindi makapaniwala si Aling Celia, ngunit wala siyang ibang maisip na paliwanag. Maging ang doktor ay sinabing isang himala ang kanyang pagaling. Pinuntahan ni Aling Celia si Lola Amparo upang mapasalamat. Ate, salamat sa iyo. Nabuhay ang asawa ko. Maraming salamat. Ano ka ba? Lahat iyon ay dahil kay Mateo. Hindi sa akin. Mapakumbabang sagot ni Lola. Mabilis na kumalat sa buwang nayon ang balita tungkol sa pagaling ng asawa ni Aling Celia. Magaling na raw ang asawa ni Celia. Dahil daw iyon sa pag-alay na itinuro ni Lola Amparo. Mas lalong naging interesado ang nga tao. Lalo na ang nga pamilyang may sakit o may mabigat na problema, nagsimula na silang magtanong kay Lola tungkol kay Mateo. Ang pangatlong sumali ay ang asawa ng papitan ng barangay, si Ginong Pabling. Mayroon silang anak na lalaki na nasa kolehiyo, ngunit ilang buwan nang nawalan ng interes sa pag-aral at nagre-rebelde. Bumaksak ang kanyang nga grado at minsan ay hindi umuwi, kaya't labis na nag-alala ang kanyang nga magulang. Mateo, sana'y tulungan mong magbago ang aming anak at mag-aral siyang muli ng mabuti. Sabi nila, mahilig ka ring mag-aral nun, kaya't sana'y tulungan mo siya. Taos pusong nakiusap ang asawa ni Kapitan Pabling. Naalay din siya ng gagamit pang eskwela na alam niyang magugustuhan ni Mateo, isang pluma, tinta, at isang libro ng matulang Pilipino. Makalipas ang isang buwan, isang kamanghamanghang pakbabago ang nangyari sa anak ng kapitan. Bigla itong nakaroon muli ngang sigasik sa pag-aral. Itay, inay, patawad po, magsisikap na po ako. Humingi siya na tawad sa kanyang mamagulang at bumalik sa pag-aral. Mula nun, araw-araw siyang nag-aral hanggang madaling araw at kapansin-pansin ang pagtaas ng kanyang nga grado. Talagang nakakagulat, sabi ni Kapitan Pabling sa ibang mata ganayon. Nagbago na ng tuluyan ang anak ko. Tila talagang tinutulungan tayo ng batang iyon na si Mateo. Ang testimonya ng kapitan ay nagbigay ng malaking kredibilidad sa kwento. Mas marami pang tao ang nagsimulang lumapit kay Lola Amparo. Mula sa ika-4 na buwan, 3 hanggang 4 na pamilya na ang sabay-sabay na nag-alay para kay Mateo. Maging ang nga nakababatang asawa ay sumali na rin sa udyo nga kanilang nga biyenan. Noong una, akala namin pamahiin lang. Pero dahil sa dami ngang magagandang nangyayari, naniwala na rin kami, sabi ng isa sa kanila kay Lola. Habang kumakalat ang pag-alay para kay Mateo sa buong nayon, sunod-sunod na kamanghamanghang bagay ang nangyari. Una, naging malusok ang buong nayon. Ang karaniwang trangkaso tuwing taglamig ay halos nawala, at ang mamatatandang may malalang sakit ay unti-unting gumagaling. Kakaiba, walang gaanong nakakasakit ngayong taon, sabi ngang nurse sa health center. Nakaroon din ng malaking pagbabago sa agrikultura. Pagsapit ngang taksibol, ang mga pananimsa, lahat ng bukirin sa nayon ay lumago ng mas masagana kaysa dati. Palay, sili, repolyo, labanos lahat ay namunga ng sagana. Kakaiba, hindi naman ganun kaganda ang panahon, pero ang ganda ngang ani natin, sabi ngang magsasaka. Maging ang samahan ng nga tao ay gumanda. Dati, may mga maliliit na alitan sa pagitan ng magkakapitbahay. Ngunit ngayon, mas naging matulungin sila sa isa't isa. Lahat tayo ay tumatanggap ng biyaya mula kay Mateo, kaya dapat maging mabuti tayo sa isa't isa. Ganun ang sinasabi ngang matao habang nakakaisa. Dahil kay Mateo, ang buwang nayon ay naging parang isang malaking pamilya. Ang pinakanakamamangha ay ang pagbabago sa mga bata. Maging ang nga dating pasaway ay naging magalang na sa mga nakatatanda at masipag na sa pag-aaral. Binabantayan tayo ni Kuya Mateo. Sabing mabata, kaya sinisikap nilang maging mabuting bata. Isang bagong tradisyon ang nabuo sa nayon. Tuwing kabilugan ng buwan, pagkatapos makalay ngawat pamilya, nagtitipon sila sa barangay hall upang magkape at magbahagi ng magagandang nangyari sa nakalipas na buwan. Sa amin, ito ang nangyari.
Kami naman, ganitong tulong ang natanggap namin. Nakikinig sila sa kwento ng isa't isa at nagpapasalamat kay Mateo. Masayang pinamamasdan ni Lola Amparo ang pagbabago sa nayon. Mateo, minamahal ka na ng napakaraming tao. Hindi ka na malungkot, hindi ba? Kinausap niya si Mateo. Sa ihip ng hangin, tila naririnig niya ang sagot nito. Lola, masayang-masaya na po ako. Dahil sa dami nga nag-aalaala at nagmamahal sa akin, wala na po akong mahihiling pa. Ang barangay Kanlungan ay naging isang nayon na kinaingitan ng iba. Ang saya ng nga taga-Kanlungan. Walang masamang nangyayari sa Kanlungan. Ngunit hindi nakmalaki ang nga taga-nayon. Hindi nila nakalimutan na lahat ay dahil kay Mateo at mas naging mapakumbaba sila at matulungin sa isa't isa. Ang kamanghamanghang kwento ng barangay Kanlungan ay nagsimulang kumalat noong tak-araw ang taong iyon. Isang reporter mula sa kalapit na lungsod na mga 30 kilometro ang layo. Ang aksidenteng nakarinig ang balita. Siya ay si Ben Santos, isang batang reporter na nagtatrabaho sa isang lokal na pahayagan. Noong una, inakala niyang isa lamang itong pamahiin. Ngunit nang personal siyang pumunta sa barangay Kanlungan upang mag-imbestiga, iba ang kanyang natuklasan. Talagang kamangha-mangha ang nangyayari dito. Sabi ni Ben habang ini-interview si Kapitan Pabling. Kami rin noong una ay hindi makapaniwala. Ngunit dahil sa dami ng pamilyang sabay-sabay na nakaranas ng magagandang bagay, talagang nakapagtataka, mahinahong sagot ng Kapitan. Nakapanayam din ni Ben si Lola Amparo at narinig ang buong kwento. Lola, napakakakaibang kwento po. Posible po ba talagang mangyari ito? Iho, maraming bagay sa mundo na hindi natin alam. Ang mahalaga ay ang sinseridad, ang taos-pusong pagmamalasakit sa kapwa, mahinahong sabi ni Lola. Ang artikulong inilathala sa lokal na pahayagan ay lumikhang malaking ingay. Na yun na nagalay sa kaluluwa ang estudyanteng namatay sa gutom, sunod-sunod na himala ang hatid ang pamagat ng artikulo. Detalyado nitong isinalaysay ang nga testimonya ng nga taga-nayon at ang nga totoong pakbabagong naganap. Nang ma-upload ito sa internet, mas marami pang tao ang nakabasa. Ang unang nga bisita mula sa labas ay dumating 1 linggo matapos may latala ang artikulo. Isang mag-asawa mula sa lungsod na nalugi ang negosyo at humihingi ng tulong. Gusto rin po naming mag-alay para kay Mateo. Paano po ba namin gagawin? Nagmakaawa sila kay Lola Amparo. Noong una ay nag-alangan si Lola, ngunit hindi niya sila matanggihan. Hindi namimili si Mateo. Kung taos puso ang inyong hangarin, malugot kayong tatanggapin. Ikinuwento niya sa kanila ang kuwento ni Mateo at itinuro kung paano mag-alay. Matapos ang taimtim na pag-alay, bumalik ang mag-asawa sa lungsod. At nakakagulat, makalipas ang 1 buwan. Nagpadala sila ng balitang nagsisimula ng bumuti ang kanilang negosyo. Kumalat din ang balitang ito at nagsimulang dumami ang nga bisita. Noong una, 1 o 2 lang sa 1 linggo. Ngunit makalipas ang 2 buwan, 10 na sila tuwing Sabado at Linggo. Karamihan ay may mabibigat na problema, tulad ng negosyo o sakit sa pamilya. Parang awa niyo na, tulungan niyo rin po kami. Gusto naming magmakaawa kay Mateo. Lahat sila ay may dalang taimtim na hangarin. Ngunit sa pagdamingam nga bisita, nagsimulang lumitaw ang nga problema. Una, ang trapiko. Ang daan papasok sa barangay Kanlungan ay isang makitid na daan sa bundok at tuwing Sabado at Linggo, dumadaksa ang nga sasakyan mula sa labas na nagiging abala sa mga residente. Hindi na kami makalabas para mamalengke dahil sa traffic. Reklamo nga tao. Ang mas malaking problema ay ang ugaling ng ilang bisita. Ang nga unang dumating ay may dalang respeto at taimtim na hangarin. Ngunit habang kumakalat ang balita, may madumadating na dalalang kuryosidad o walang galang. Pwede po bang magpa-picture? Isa lang po kasama si Lola. Tila ginagawa nilang atraksyon si Lola. Ang pinakamatinding problema ay may kinalaman sa pera. May mga bisitang nagdadalang ng malalaking halaga. Sinasabing handog para kay Mateo. Kung mag-alay kami ng pera kay Mateo, mas malaking biyaya ba ang babalik sa amin? Sa tuwing maririnig niya ang ganitong tanong, nalilito si Lola. Hindi pera ang mahalaga. Ang sinseridad ang mahalaga. Tinatanggihan niya ang pera.
ngunit ipinipilit pa rin ngang mataw. Dahil sa sitwasyong ito, may ilang kabataan sa nayon na nakaisip ng bagong ideya. Ang nanguna dito ay si Marco, ang pangalawang anak ni Kapitan Pabling na nakapatapos ng kolehiyo at bumalik sa nayon. Si Marco ay isang 28 taong gulang na binata na naktrabaho sa lungsod bago umuwi noong nakaraang taon. Itay, kung gagamitin natin ng maayos ang sitwasyong ito, maaring umunlad ng husto ang ating nayon, sabi ni Marco sa kanyang ama. Anong ibig mong sabihin? Tanong ang kapitan. Tingnan ninyo, ang daming taong interesado sa ating nayon. Kung gagawin natin itong isang tourist destination, lalago ang ating ekonomiya. Magtayo-tayo nga paupahan, restaurant, at magbenta ng mga souvenir, paliwanag ni Marco. Sa ganoong paraan, hindi naalis ang mga kabataan papuntang lungsod at unlad ang buong nayon. Sumang-ayon ang ilang kabataan sa ideya ni Marco. Tama si Marco, sabi ngang ibang mga mag-asawa. Kung magsasaka lang tayo, hanggang kailan tayo maghihirap? Kailan pa darating ang ganitong pagkakataon? Lumaki ang pananabik sa pagbabago sa mga kabataan. Ngunit hindi sang-ayon si Lola Amparo sa mga planong ito. Hindi isang negosyo si Mateo. Gagamitin ninyo siya para kumita ng pera? Kinausap niya si Marco at ang mga kabataan at mariing tinutulan ang kanilang plano. Lola, nagbago na po ang panahon. Kailangan na nating isipin na isa itong asset. Kung mas maraming makakakilala kay Mateo, hindi po ba mas maganda iyon? Sinubukan siyang kumbinsihin ni Marco. Hindi maari. Isang batang nagutom at nalungkot si Mateo. Hindi tama na gamitin siya sa pagnenegosyo. Matigas na paktutol ni Lola. Kung gayon, hahayaan na lang po ba nating makagulo ang nga taong dumarating dito? Ngayon pa lang. Maingay na at hindi komportable sa nayon, sagot ni Marco. Kung gayon, ipakbawal na lang natin ang matagalabas. Hindi maaring gawing produkto si Mateo? May halong galit na sabi ni Lola. Ang nayon ay unti-unting nahati sa dalawang panik. Ang mga matatanda at mga malalapit kay Lola Amparo ay tutol sa komersyalisasyon. Ang biyayang natanggap natin kay Mateo, papalitan natin ng pera, isa iyong kawalang utang na loob. Sa kabilang banda, iniisip ng kabataan ang praktikal na benepisyo. Hanggang kailan tayo maghihirap? Hindi natin dapat palampasin ang pagkakataong ito. Ang alitan ay umabot sa sukdulan sa isang pulong sa barangay. Inilahat ni Marco ang isang detalyadong plano. Magtatayo sila ng isang Mateo Theme Park kung saan maaring maranasan na magtao ang kuwento. At magtatayo ng kuluyan at restaurant para sa mga turista. At ang isang bahagi nga, kita ay ilalaan natin para sa isang pondo para kay Mateo para mas malakihang paalay ang magawa natin. Hindi maari. Biglang tumayo si Lola Amparo at sumigaw. Hindi bida sa isang theme park si Mateo. Siya ay isang kawawang bata na dapat nating mahalin at alagaan. Nanginginig ang boses ni Lola ngunit matata. Lola, huwag po kayong maging emosyonal. Ito po ang para sa ikabubuting nayon. Hindi sumuko si Marco. Ang pulong ay nawi sa isang mainit na debate sa pagitan ng sang-ayon at tutol. Ang nayon na dating pinag-isangang biyaya ni Mateo ay ngayon ay nahahati dahil sa kanya. Labis na nalungkot si Lola Amparo sa sitwasyon. Mateo, patawarin mo ako. Hindi ka naprotektahan ni Lola. Bulong niya ng gabing iyon. Isang linggo matapos ang mainit na debate sa pulong. Nakpasya si Marco at ang kanyang nga taga-suporta na ituloy ang kanilang plano. Kahit tumutol si Lola, ito ay para sa kapakanan ng buong nayon. Hindi na tayo maaring maghintay. Lihim na nakpulong si Marco at ang mga kabataan at pinalangkas ang kanilang mga hakbang. Lihim din silang nakipaugnayan sa mga investor mula sa labas. Ang unang pagbabago ay nagsimula sa pasukan niya nayon. Naktayo sila nga isang malaking karatula. Barangay Kanlungan, ang banal na tirahan ni Mateo. Sa makulay na karatula, isinulat ang binagong kwento ni Mateo. Nayon na binasbasan ng mahiwagang espiritu ng Hinius na si Don Mateo, isang eksaheradong paglalarawan. Na makita ito ni Lola Amparo, hindi niya may larawan ang kanyang pakabigla.
Hinius, Don Mateo? Isa lamang siyang kawawang batang, namatay sa gutom, umiyak na bulong niya. Ang mas malala ay sumunod. Naktayo sila ang isang gusali sa tabing barangay hall na tinawag nilang dambana ni Don Mateo. Dun, maaring makbayad ang matao para humiling. Gumawa pa silang listahan ng presyo. 1,000 piso para sa kahilingan, 5,000 para sa tagumpay sa negosyo, 10,000 para sa malaking swerte. Nang mabalitan ito, pinuntahan ni Lola si Marco at nakiusap. Marco, parang awa mo na. Itigil mo na iyan. Hindi dapat ganyang gamitin si Mateo. Hindi siya isang Diyos na nagbibigay ng hiling kapalit ng pera. Sa kabila ng pakiusap ni Lola, matigas pa rin si Marco. Lola, hindi po namin nilalapas tangan si Mateo. Gusto lang po naming mas makilala siya ng maraming tao at para rin po ito sa nayon. Hindi iyan pagpapakilala. Iyan ay paggamit. Itinaas ni Lola ang kanyang boses ngunit hindi nakinig si Marco. Nang buksan ang dambana, dumaksa ang nga turista. Karamihan ay nagbabayad para humiling. Don Mateo, sana po ay maging matagumpay ang negosyo ko. Sana po manalo ako sa lotto. Sana po makapasa ang anak ko sa magandang universidad. Ang kanilang nga hiling ay puro para sa sariling kapakanan. Wala ni katiting na awa para sa malungkot na kuwento o gutom na dinanas ni Mateo. Ang mas masakit ay ang pagtatayo nga pagkeng dambana. Gumawa silang isang karanasan sa pag-alay kay Don Mateo program kung saan maaring subukan nga turista na mag-alay. Ngunit isa lamang itong palabas. Hindi tunay na pag-alay. Mga plastik na lalagyan at pekeng pagkain ang inilagay. At ang turista ay kumukuha lamang ng litrato. Habang pinakmamasdan ang maito, pakiramdam ni Lola Amparo ay dinudurok ang kanyang puso. Mateo, patawad. Patawarin mo ako. Hindi kita naprotektahan. Gabi-gabi siyang humihingi ng tawad kay Mateo. At mas lalo pa niyang pinagbuti ang kanyang tunay na pag-alay. Ngunit sa ingay ng motorista, nabalewala ang kanyang tahimik na panalangin. Ang nga senyales ng pagbabago ay nagsimulang lumitaw sa pagtatapos ng buwang iyon. Una, naging kakaiba ang panahon. Pagsapit ng Setyembre, walang ulan. Sa panahong iyon, dapat ay umuulan na, ngunit laging maaraw. Kakaiba, hindi umuulan. Nagsimulang mag-alala ang nga magsasaka. Ngunit tuwang-tuwa pa si Marco at ang nga negosyante. Maganda ang panahon, mas maraming turista ang darating. Pagsapit ng Oktubre, wala pa ring ulan. Ang alalahanin ngang magsasaka ay naging katotohanan. Ang nga palayan ay nagsimulang matuyo dahil sa kakulangan ng tubig. Paano na ito? Natutuyo na ang nga palay? Ngunit ang mas malala ay ang magulayan. Ang marepolyo at labanos ay hindi lumago at nagsimulang malanta. Dati, dahil kay Mateo, laging maganda ang ani, ngunit ngayon, kabaliktaran ang nangyayari. Pagsapit ngang Nobyembre, lalong lumala ang taktuyot. Ang mga balon sa nayon ay isa-isang natuyo. Maging ang balon ni Lola Amparo ay hindi nakaligtas. Ang balon na dating malakas ang agos ay halos wala ng tubig. Anong nangyayari? Hindi makapaniwala si Lola. Ang balong iyon ang unang regalo sa kanya ni Mateo, ngunit ngayon, kitang-kita na ang ilalim nito. Lalong lumala ang pinsalasam nga pananim. Ang buong agrikultura ng nayon ay nasira. Ang mapalay ay hindi namunga, at ang nga gulay ay hindi lumaki. Maging ang nga bunga ngang mangga at saging ay nagsimulang malaglag. Sira na ang ani natin ngayong taon, sabi ngang mamagsasaka. Sa kabilang banda, patuloy na umuunlad ang turismo. Dahil sa taktuyot, laging maaraw, kaya mas maraming turista ang dumarating. Nagsimulang magsisihan ang taga-nayon. Dahil ito sa paggawa niyong produkto kay Mateo, sabi ngang magatuto sa pagunlad. Ano ba kayo? Isang natural na pangyayari lang ito. Anong kinalaman ni Mateo diyan? Sagot ng kabilang pani. Ang dating nakakaisang nayon ay napalitan ngang pagdududa at sisihan. Ang pinakamatinding problema ay ang kalusugan ng matao. Simulan nang mag-alay sila kay Mateo, naging malusok ang lahat, ngunit ngayon may mga nakakasakit na muli. Nagsimula ang trangkaso,
At ang mamatatandang, may malalang sakit ay muling lumala. Kakaiba? Bakit biglang dumami ang may sakit? Nag-alala ang nurse sa health center. Alam ni Lola Amparo na lahat ng ito ay dahil sa galit ni Mateo. Nang gabing iyon, taimtim siyang humingi ng tawad. Mateo, patawad? Hindi kita naprotektahan kaya nangyari ito. Parang awa mo na. Huwag kang magalit sa mga taga na yon. Ilan lang naman ang nagkamali. Mainit na luha ang dumaloy sa kanyang mata. Nang gabing iyon, muli niyang napanaginipan si Mateo. Ngunit, sa pagkakataong ito, ibang-iba ang itsura ni Mateo. Wala na ang masaya at mapagpasalamat na anyo, napalitan ito ang malalim na kalungkutan at galit. Lola, malamig at malungkot ang boses ni Mateo. Hindi ko akalaing gagawin ninyo ito sa akin. Isang mainit na kanin at taos-pusong pagmamahal lang ang hiniling ko. Ngunit ngayon, ginawa na ninyo akong kasangkapan para sa pera. Mateo, nakamali si Lola. Patawarin mo ako. Humingi ngang tawad si Lola kahit sa panaginip. Hindi po kayo ang nakamali, Lola. Ngunit dahil magkahalo na ang mataong tunay na nagmamahal sa akin at ang magumagamit lang sa akin, nalilito na rin po ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Umiyak si Mateo. Nang magising si Lola, nagpasya siya. Hindi na niya maaring hayaan ang sitwasyon. Para kay Mateo at para sa nayon, kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Nagpasya siyang tipunin ang lahat ng taga nayon. Dumating na ang oras para sa isang mahalagang pagpapasya. Samantala, si Marco at ang kanyang nga taga-suporta, kahit inaamin ang pinsala sa agrikultura at taktuyot, ay iginigit pa rin ang turismo. Dahil sira na ang ani, mas lalo nating kailangan ang turismo. Hindi na tayo maaring umatras. Nakplano pa si Marco ngas malaking proyekto. Ngunit ang kapaligiran sa nayon ay lalong dumidilim. Nararamdaman ng lahat na ang galit ni Mateo ay bumabalot sa buwang nayon. Tinipon ni Lola Amparo ang lahat ng taga nayon noong unang araw ng Disyembre. 3 buwan na mula nang magsimula ang taktuyot, ngunit lalo lang lumalala ang sitwasyon. Lahat ng balon sa nayon ay natuyo na, at maging ang tubig na pang-araw-araw ay mahirap nang makuha. Kailangan pa nilang maglakat ng 10 kilometro papunta sa kabilang nayon para kumuha ng tubig. Baka tuluyan nang masira ang nayon natin? Punong pangamba ang nga tao. Ang mas malala, isang kakaibang sakit ang nagsimulang kumalat. Nung una, akala nila ay simpleng trangkaso lang. Ngunit parami ang nakakaranas ng di may paliwanag na laknat. Mas malala ang sintomas sa mga bata at matatanda. Sumuko na ang health center, at kailangan daw silang dalhin sa malaking ospital sa siyudad, ngunit sa sitwasyong wala man lang tubig. Iilan lang ang may kakayahang magbayad ng gastusin. Lola, 3 araw nang hindi bumababa ang laknat ng apo ko. Umiyak na lumapit si Aling Celia kay Lola. Ang 5 taong gulang niyang apo ay may laknat na higit 40 degrees Celsius at paulit-ulit na nawawalan ng malay. Nakasala yata tayo kay Mateo. Kaya tayo pinarurusahan. Umiiyak na sabi ni Aling Celia. Ganon din ang nangyayari sa ibang pamilya. Ang bunsong anak ni Kapitan Pabling ay bigla na lang hinimatay. At marami sa mga batang mag-asawa ang nakakasakit. Ang pinakanakakagulat ay, ang mga taong gumaling nun dahil kay Mateo, ay muling nakasakit. At mas malala pa, hindi ito simpleng sakit. Nagalit si Mateo at tinalikuran na tayo. Iyon ang nasa isip ng lahat ng matatanda. Maging si Marco at ang kanyang magkasama ay nagsisimula ng kabahan. Maging ang maturista ay naramdaman ang kakaibang kapaligiran at tumigil ng pumunta. Kumalat ang balitang imbes na matupad ang hiling. Masamang bagay pa ang nangyayari, kaya bumagsak ang kita sa turismo. May mali. May mali. Unang beses na nagduda si Marco sa kanyang plano. Humarap si Lola Amparo sa mga taong nagtipon sa barangay hall. Tingnan ninyo ang nangyayari sa ating nayon. Nakataon lang ba ito? Nanginginig ngunit matatak ang kanyang boses. Si Mateo ay isang kawawang batang nagutom at nalungkot. Noong taos puso natin siyang minahal, sinuklian niya tayo ang pagmamahal. Pero ngayon, tinawag natin siyang Don Mateo at ginawang kasangkapan sa pera. Pekeng pagkain sa plastik na lalagyan at tindahan ng gahiling. Pagmamahal ba iyan?
Natahimik ang lahat. Yumuko ang nga tao at pinag-isipan ang kanilang nga ginawa. Tama si Lola. Unang nagsalita, si Aling Celia. Masyado tayong naging sakim. Nakalimutan natin ang biyayang bigay ni Mateo at pera lang ang inisip. Kaya siya nagalit. Sumang-ayon ang iba. Nakamali kami. Kasalanan namin. Ngunit tumutol pa rin si Marco. Naniniwala pa rin po kayo sa mapamahiin. Isa lang po itong natural na kalamidad. Hindi tama na isisi kay Mateo ang isang bagay na hindi may paliwanag ng siyensya. Sumang-ayon ang ilang kabataan. Tama si Marco. Sa panahon ngayon, biglang may sumigaw sa labas. Sunok! May sunok! Nang lumabas ang bataw, nakita nilang nasusunok ang karatulang barangay Kanlungan, ang banal na tirahan ni Mateo. Walang sinumang nagsindi nito, ngunit nagliliyap ito. Ang mas nakapagtataka, ang karatula lamang ang nasusunok at hindi kumakalat ang apoy. Anong nangyayari? Kusa itong nasunok, gulat na gulat ang lahat. Maging si Marco ay namutla. Isang bagay na hindi may paliwanag ng siyensya ang nangyayari sa kanilang harapan. Nang matupok ang karatula, kusaring namatay ang apoy. Abo na lang ang natira. Si Mateo mismo ang nagsasalita. Mahinang sabi ni Lola Amparo. Sinasabi niyang huwag gamitin ang pangalan niya sa walang kabuluhan. Hindi na nakasagot si Marco. Yumuko siya at sinabing, Ako po ang nakamali. Talaga po bang galit si Mateo? Tumango si Lola. Mabait na bata si Mateo, pero alam niya kung sino ang tunay na nagmamahal sa kanya at sino ang gumagamit lang. Ngayon, nasasaktan at nalilito siya. Huminto sandali si Lola at nagpatuloy. Susubukan kong kausapin siyang muli. Pero kailangan, lahat kayo ay taos-pusong magsisi. Ano po ang dapat naming gawin? Tanong ni Kapitan Pabling. Una, gibain ninyo ang damba ng iyon. Alisin ang lahat ng bagay na ginawang kasangkapan sa pera si Mateo. Sumang-ayon ang lahat. Ako na po ang gagawa. Unang tumayo si Marco. Ako ang nagtayo nito. Ako rin ang mag-alis. Nang gabing iyon, sinimulan ng nga taga na yon na gibain ang lahat ng komersyal na istruktura. Giniba nila ang dambana, inalis ang nga pekeng alay, at lahat ng produktong ginawa. Umiyak na inalis ni Marco ang nga abong ng karatula. Mateo, patawad, nakamali ako ngang pakakilala sa iyo. Ngunit hindi agad bumuti ang sitwasyon. Patuloy na kumalat ang sakit at lalong lumala ang taktuyot. Nagsimula ng isipin ng nga tao na kailangan na nilang lisanin ang nayon. Baka mawala na ang nayon natin. Kailangan na ba nating lumipat? Noon, isang nakakagulat na desisyon ang sinabi ni Lola Amparo. Ako ang personal na hihingi ng tawad kay Mateo. Nagulat ang lahat. Lola, ano po ang ibig ninyong sabihin? Pupunta ako sa lugar kung saan siya unang namatay at itataya ko ang buhay ko para huminging tawad. Huwag po! Pinigilan siya ng mga tao. Hindi po kailangan. Sama-sama po tayong hihingi ng tawad. Ngunit buo na ang desisyon ni Lola. Hindi. Ako ang unang nakakilala sa kanya at nagsimula ng pakalay. Kaya responsibilidad ko ito. Ako ang pinakakatiwalaan niya. Kaya ako ang dapat pumunta. Sinimulan ni Lola ang paghahanda para sa huling pag-alay. Ngunit iba ito sa dati. Ibinenta niya ang lahat ng kanyang mahahalagang gamit ang gintong singsing at mga alahas na itinago niya sa buong buhay niya upang makabili ng pinakamagagandang pagkain. Lola, hindi po kailangan. Sabi ng matao. Ngunit hindi siya natinag. 100 taong nagutom si Mateo. Gusto kong bigyan siya nga. Pinakamasarap na pagkain sa huling pagkakataon. At gusto kong ipakita ang aking sinseridad. 3 araw at 3 gabi siyang nahanda. Nang gabing iyon, bitbit ang dambana, mag-isa siyang umakyat sa bundok sa lugar kung saan namatay si Mateo. Sinubukan siyang sundan ng matao, ngunit matigas siyang tumanggi. Ito ay trabaho ko. Huling pag-usap namin ni Mateo. Sa isang malamig na gabi sa gitnang bundok, inihanda ni Lola ang dambana. Malakas ang hangin, ngunit ginamit niya ang kanyang katawan para protektahan ang kandila. Lumuhod siya at taimtim na humingi ng tawad. Mateo, nandito na si Lola. Patawarin mo ako dahil hindi kita naprotektahan.
Ang kanyang boses ay halos lamunin ng hangin, ngunit ang kanyang sinseridad ay tila umabot sa langit. Masyado kitang minahal kaya gusto kitang ipagmalaki sa iba. Ngunit nakamali ako. Ako ang nakasakit sa iyo. Magdamag siyang humingingang tawad. Nanginginig sa lamig, pinrotektahan niya ang kandila habang kinakausap si Mateo. Pagsapit ngang madaling araw, sinabi niya ang kanyang huling nga salita. Mateo, oras na yata para umalis si Lola. Pumunta ka na rin sa isang magandang lugar. Pag nakita tayo sa langit, ipagluluto kita nga marami. Sa sandaling iyon, nagsimulang umulan ng niyebe ang unang niyebe. Ngunit hindi ito malamig. Mainit ang pakiramdam nito. Habang tinatanggap ang niyebe, naramdaman ni Lola ang pagpapatawad ni Mateo. Salamat Mateo. Salamat sa pagpapatawad mo sa akin. Sa sandaling iyon, sa nayon, isang himala ang nangyayari. Mula sa mga tuyong balon, muling bumubuhos ang tubig, at ang laknat ng mamaysakit ay isa-isang bumababa. Tinanggap ni Mateo ang sinseridad ni Lola at pinatawad ang nayon. Habang kinakausap ni Lola Amparo si Mateo sa bundok, isang tunay na himala ang nagaganap sa nayon. Una, biglang nagising ang apo ni Aling Celia at sinabing, Lola, tubig po. Ang batang 3 araw nang walang malay ay nakamalay na. Umiyak sa tuwa, niyakap ni Aling Celia ang bata. Gising na ang apo ko. Gising na siya. Ganon din ang nangyari sa bunsong anak ni Kapitan Pebling. Biglang bumaba ang kanyang lagnat at bumalik ang kanyang malinaw na pag-isip. Itay, okay na po ako. Tumingalas sa langit si Kapitan Pebling at nagpasalamat. Mateo, salamat, maraming salamat. Sabay-sabay na nangyari ito sa buong nayon. Isa-isang gumaling ang mga may sakit. Ang mas nakakagulat ay ang nga balon. Mula sa mga tuyong balon, muling bumuhos ang tubig mas malinaw at mas malamig pa kaysa dati. May tubig na sa mga balon. Masayang sigaw nga tao. Lalo na sa balon ni Lola Amparo. Malakas na bumubuhos ang tubig na parang isang bukal. Nang bumaba si Lola Amparo mula sa bundok, lahat ng taga-nayon ay naghihintay sa kanya. Pagod na pagod siya, ngunit mayroon siyang payapang ngiti. Pinatawad na tayo ni Mateo. Hirap niyang sabi bago siya bumaksak. Dinala siya nga mga tao sa kanyang bahay at maingat na inalagaan. 3 araw siyang mahimbing na natulog. Sa mga araw na iyon, patuloy ang magagandang pangyayari sa nayon. Ang mga nalantang pananim ay muling sumigla at ang mga tuyong sapa ay muling umagos. Kahanga-hanga. Paano nangyari ito? Nagising si Lola noong gabi ng Disyembre 18. Lahat ay naghihintay sa kanyang pagaling. Lola, okay na po ba kayo? Nakalalang tanong ni Marco. Hinawakan ni Lola ang kamay ni Marco at mahinang sinabi, Marco, hindi lang ikaw ang nakamali. Nakamali rin si Lola. Lahat tayo, sa ngalan ng pagmamahal kay Mateo, ay naging sakim. Hindi po, Lola. Ako po ang nakamali. Ako ang gumamit kay Mateo para sa pera. Umiyak na sabi ni Marco. Kalimutan mo na iyan. Ang mahalaga ay natuto tayo. Natutunan mo ba kung ano ang tunay na pagmamahal? Lalong umiyak si Marco sa mainit na salita ni Lola. Nang gabing iyon, huling napanaginipan ni Lola si Mateo. Ngunit iba na ang kanyang itsura. Hindi na siya payat at gutom o gali at malungkot. Isa na siyang maluso at masayang binata. Nakasuot ng puting barong at may maliwanag na ngiti. Mukha siyang tunay na masaya. Lola, maraming salamat po. Yumuko ng malalim si Mateo. Dahil po sa inyo, sa unang pagkakataon sa lupngang, 100 taon, nakamit ko ang tunay na kapayapaan. Nawala ang gutom, nawala ang kalungkutan, at higit sa lahat, naramdaman ko ang taos-pusong pagmamahal. Mateo, makakapunta ka na ba sa isang magandang lugar? Tanong ni Lola. Opo, makakalis na po ako. Dahil sa pagmamahal ninyo, bala na po akong hinahanap sa mundong ito. Hihintayin ko po kayo sa langit. Ngumiti si Mateo. Pero Lola, may huli po akong hiling. Ano yon? Pakisabi po sa mga tao ang kwento ko. Ituro ninyo kung ano ang tunay na pagmamahal at tunay na pag-alay. At sabihin ninyong magmahalan sila sa isa-isa. Tumango si Lola. At Lola,
Aalis man ako, ang puso ko ay mananatili sa nayong ito. Hanggat nagmamahalan at nagtutulungan ang mga tao, mananatili ang aking basbas. Pagkasabi nito, unti-unti siyang naging isang maliwanag na ilaw at naglaho. Mahal ko po kayo, Lola. Mahal na mahal. Nang magising si Lola, umiyak siya. Ngunit luha ito ng galakan. Alam niyang sa wakas ay payapan na si Mateo. Mateo, mag-ingat ka. Susunod na rin si Lola. Kinabukasan, isang bagong simula ang dumating sa barangay Kanlungan. Hindi na sila humihiling ng pabor kay Mateo. Sa halip, ginugunita nila siya ng may tunay na pagmamahal. Tuwing kabilugan ng buwan, tahimik silang nag-alay at nagtitipon upang ibahagi ang kanyang kwento. Nagbago na ng tuluyan si Marco. Humingi siyang tawad kay Mateo at nagsikap para sa tunay na pag-unlad ng nayon. Sa halip na turismo, pinag-aralan niya ang agrikultura at lumikha ng trabaho para sa mga kabataan. Huwag nating kalimutan ang aral ni Mateo. Ang tunay na yaman ay nasa pagmamahalan, hindi sa pera. Ang aningang nayon ay lalong sumagana, ngunit hindi na nila ito ipinagwalang bahala. Nagpapasalamat sila at ibinabahagi ito sa mga nangan-ailangan. Hindi natin dapat sarilinin ang biyaya. Iyan ang turo ni Mateo. Nagkaroon din ng pagbabago sa edukasyon ng mga bata. Itinuro nila ang kwento ni Mateo upang ipaunawa ang tunay na halaga. Mas mahalaga ang pagmamahal sa kapwa kaysa sa pera o katanyagan. Isang bagong tradisyon din ang nabuo. Tuwing anibersaryo ng pagkamatay ni Mateo, ang buong nayon ay nag-ayuno upang alalahanin ang kanyang gutom. At sa gabi, nagluluto sila para sa mga mahihirap. Masaya si Lola Amparo sa mga pagbabagong ito. Ngunit dahil sa katandaan, humina ang kanyang kalusugan. Pagsapit ng taksibol, hindi na siya makabangon. Inalagaan siya ng buong nayon. Utang namin ito kay Lola. Hanggang sa huli, ikinuwento ni Lola ang tungkol kay Mateo. Itinuro niya sa atin ang pinakamahalagang bagay, ang pagmamahalan. Tandaan ninyo, ang tunay na paalay ay nasa puso, hindi sa dami ng handa. Ang gusto ngang naninuno ay maging mabuti tayo at makmahalan. Pumanaw si Lola Amparo noong taglagas ng taong iyon. Nagluksa ang buong nayon. Maging ang matagaibang nayon ay dumalo sa kanyang libing. Ang buhay na ipinakita ni Lola Amparo ang tunay na pananampalataya. Kahit wala na si Lola, nagpatuloy ang tradisyon sa barangay Kanlungan. Si Marco na ang nanguna sa pagpapanatili ng kwento ni Mateo at ni Lola. Lumipas ang panahon, at kahit sa kasalukuyang panahon, buhay pa rin ang tradisyon, buhay na buhay pa rin ang kwento ni Mateo at Lola Amparo sa mga bagong henerasyon. Nanatili ang tahimik na pag-alay tuwing kabilugan ng buwan, at ang nga tao ay patuloy na nagtutulungan at nakmamahalan. Ang nga kabataan ay hindi na umaalis, sa halip, pinapaulat nila ang nayon sa mga bagong paraan habang pinapanatili ang tradisyon. Sa pasukan ngang nayon, sa halip na isang makulay na karatula, isang simpleng bato na lamang ang nakatayo. Nakaukit dito, ang tunay na yaman ay wala sa punong kamali kundi sa pusong mapakbigay at nakmamahal. Bilang pag-alala kay Mateo at Lola Amparo, hindi ito isang simpleng alamat. Ito ay isang gabay sa buhay. Isang paalala sa mga halagang nakalimutan na natin sa modernong mundo. Ito ang kwento kung paano nailigtas ng pag-ibig ang isang nagugutom na kaluluwa, kung paano binago ng sinseridad ng isang tao ang isang buong komunidad, at kung paano kayang sirain ng kasakiman ang isang biyaya at kung paano ito may babalik ng tunay na pagsisisi at pagmamahal. Hanggang ngayon, sa Barangay Kanlungan, tuwing kabilugan ng buwan, may mga maliliit na kandilang sinisindihan. Hindi na ito kandila para kay Mateo lamang, kundi kandila ng pangakong magmahalan sa isa't isa. At sa bawat kandilang sumisindi sa isang lugar sa langit, nakangiti sina Mateo at Lola Amparo.